الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الإخوة الكرام, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan, purihin at sambahin natin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod nun, alam natin na dalawa yung kalagayan ng isang tao dito sa mundo, na kung ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa gabay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna sadrahu yushrah. Ibig sabihin nun, bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang puso. Kung ang isang tao naman ay nasa kaligawan, tunay na ang kanyang sadr, ang kanyang dibdib, which is ang kanyang puso, magiging masikip ito. At binanggit ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, isa sa mga scholar ng Islam, siya ay tilmid, estudyante ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. فأيها الأخوة الكرام, may mga adilla, mayroong mga katibayan mula sa Quran al-Karim na binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga asbab, mga dahilan kung bakit ang puso ng isang tao ay binubuksan niya sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging magaan yung kanyang puso sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging magaan sa kanya yung lahat ng mga pinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat isa sa atin, hindi tayo sa isang level lang, sa isang landas na tinatahak. Merong iba na sa kaligawan at merong iba sa kung ano yung tinahak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat nating malaman kung paano bilang isang Muslim, malaman natin kung paano ba binubuksan. Hindi literal na binubuksan. Binubuksan, ibig sabihin nun, ginagawang maluwag at magaan sa iyo yung pagtanggap ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat natin alam yun. Dahil kung hindi natin alam yung mga bagay na mga dahilan o magiging makakatulong para buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung puso natin sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin yun makakamit. Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkakaroon ng tauhid. Anong ibig sabihin ng tauhid? Ifradullah ta'ala bima yakhtassu bih. Yung pagtangi mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nag-iisa lamang sa paggawa ng ibadah na nararapat lamang sa Kanya. Tamam? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sa banal na Quran, "Afaman sharaha Allah sadrahu lil-Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, fawailun lil-qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Afaman sharaha Allah sadrahu." Sino man sabi na Allah subhanahu na binuksan sa kanya ng Allah yung kanyang puso, binuksan na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso sa Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Tunay na siya ay nasa liwanag mula sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah. Ang fawail, ibig sabihin nun ay kasawian, kapighatian para kanino? Lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah. Kung malambot o kaya binuksan na Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng isang tao, gayon din, sinabi na Allah, fawailun, kasawian sa mga taong qasiya, naging matigas yung kanilang puso saan? Min dhikrillah, sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika fi dhalalin mubin, sabi na Allah. Yung mga tao na yun,
na naging matigas yung kanilang puso sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sabi ng Allah, ulaika fi dhalalin mubin. Tunay na sila ay nasa napakalayong pagkaligaw. Tayyib? Ang isang tao mayroong kaalaman sa Islam, alam niya yung mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alam niya sa batas na inutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong gantimpalang naghihintay sa kanya. Kung kaya't ang alam niya, ang gantimpala sa bagay na iyon, mas lalong nagiging magaan yung kanyang kalooban sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyang mahirap yung paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero pinagsusumikapan niya. Pinagpupursigihan niya, pinag-iigihan niya na gawin yung pagsamba na yung sa Allah. Dahil alam niya na mayroong gantimpala naghihintay sa kanya na ibibigay sa kanya ng Allah. Samantala, yung taong walang kaalaman, hindi niya alam kung ano yung gantimpala na ibibigay sa kanya ng Allah. Hindi siya magkakaroon ng interes sa paggawa ng ibadah na yun. Hindi ba? Hindi siya magkaka-interes. Bakit? Hindi niya alam. Bakit ako, anong silbi ng pagsagawa ko ng pagsasala? Iba pang mga ibadah ay pinag-utos sa akin ng Allah sa pagsasagawa ng umrah at iba pa. Kung wala rin naman yan. Di ba? Magiging useless lang din yan. Samantalang mayroong kaalaman sa Islam, nagiging magaan yung paggawa niya sa bagay na ito dahil alam niya na Allah subhanahu wa ta'ala ay gagantimpalaan siya. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man sabi niya ang gumawa ng isang gawain min dhakarin aw untha, mula sa mga kababaihan at mga kalalakihan at mga kababaihan, wa huwa mu'min, siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, falanahyiyannahu hayatan tayyiba. Sinabi ng mga scholar sa Islam, falanahyiyannahu hayatan tayyiba, ibig sabihin nun, dito sa mundong ibabaw, habang sila ay nabubuhay, bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hayatan tayyiba. Napakagandang pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. At gagantimpalaan namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang gumawa ng kabutihan bi ahsani ma kanu ya'malun. Gagantimpalaan sila ng Allah sa kanilang mga ginawang mga kabutihan o gawang pagsamba dito sa mundong ibabaw na ito. Ikatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na dahilan para buksan na Allah subhanahu wa ta'ala yung ating puso sa Islam, al-inabatu ila Allah. Ang inaba, ibig sabihin niya, at-tawbatu ila Allah. Ano ibig sabihin ng tawba? Yung pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang tao, lalo-lalo na ang isang mu'min, yambaghi alayhi, lazim, lagi siyang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli yawm. Sa bawat araw, kailangan niyang magbalik loob sa Allah subhanahu. Bakit? Bakit sa isang mananampalataya kailangan niyang magbalik loob lagi sa Allah? Every time nakakagawa siya ng kasalanan sa Allah, maliit man itong malaki, kailangan niyang magbalik loob sa Allah. Sa anong dahilan? Maliban doon, sa pinakamalaking dahilan, maliban doon, ahsant, فالموت لا نعرف متى يأتي. Ang kamatayan hindi natin alam. Maaring sa araw na yun na hindi ka nagbalik loob sa Allah, doon kayo nabutan ng kamatayan at hindi mo nahingi sa Allah ng kapatawaran yung iyong ginawa. Problema yun. Kaya tayo, nu'awwid anfusana, kailangan natin sanayin yung sarili natin na every time sasala tayo, every time na pagising natin, every time na bago tayo matulog, lagi natin hingiin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patawarin. Dahil hindi natin alam na baka dumating yung kamatayan na hindi man lang tayo nakapagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya nga, sinabi ng hadith, sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mautu baghtah. Ang kamatayan ay bigla. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ang kamatayan na pilit nyong tinatakbuhan, fa innahu mulaqikum. Ito ay inyong makakasalubong. Ang bawat isa sa atin, darating at darating sa kanya yung kamatayan niya. La mahala. Ibig sabihin ng talagang 100% ay hindi niya na ito may pagpapaliban. Gayun din, kabilang din doon ng kapatid sa pananampalatayang Islam, dawamu dhikrullah azza wa jalla ala kulli hal. Yung palagiang pag-aalala, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Maliban doon sa binabanggit nating mga adhkar after ng salah, diba? Istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, diba? At iba pang mga adhkar. So maliban doon, dapat du'awid. Sanayin din natin ating sarili sa mga dua. Halimbawa, minsan, nakaupo tayo, medyo nakakaramdam tayo ng pagod. Sanayin natin sarili natin, nagbabanggit tayo ng La ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. Diba? Subhanallah. Kapag nakakita tayo ng ganito, nakaramdam tayo ng ganito, diba? Allahu Akbar, astaghfirullahil azim. Ang mu'min, dapat laging namumutawi sa kanyang bibig yung mga adhkar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may nakita siya Allah, di ba, maganda na mga siya, Allahumma barik. Di ba? Allahu Akbar. Subhanallah. Hindi yung mga sinasanay mo yung mga sarili mo, yung dila mo sa mga, kapag may nang di ba? Ano yung mga kalimitan binabanggit kapag pagod? Ay, nakong buhay na to. Punong-puno ng problema. Tayo, lagi nating sanay yung sarili natin, la hawla wala quwwata illa billah. Yung parang minsan nakakaramdam tayo ng nahihirapan yung sarili natin, la ilaha illallah. Diba? Ganon yung isang mananampalataya. Dapat, nasasanay yung dila natin. Para kung dumating sa atin yung sakratul maut, ano yung sakratul maut? Yung paghihingalo. Nabibigkas natin la ilaha illallah. Kaya nga, siguro, nababalitaan nyo rin at nakikita nyo na merong mga tao kung ano yung nakasanayan niya na binibigkas, yun yung kanyang mabibigkas din sa huling hininga niya. Kung siya ay gumagawa ng kasalanan, halimbawa siya ay yung nakikilahok sa mga B, diba? Ganun ang kanyang babanggitin. So, kung yun ang nasanay ang dila mo, yun at yun ang mababanggit mo. Okay? So, actually, marami pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na mga asbab na dahilan na kung gagawin ito nandoon sa isang tao, yung bagay na ito, insha'Allah ta'ala, ay bubuksan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang puso sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.